Ito dahil dyan sa nakawan sa flood control. O, ano nga ba itong issue na to? Patungkol po kay Atong Ang at kay Gretchen Barreto. Mga kababayan, meron na po, meron na pong lookout bulletin or lookout board ba? Si Gretchen Barreto, si Atong Ang at 50 mahigit na iba pa na bawal yatang paliparin ng ibang bansa. Nako, isa din ito, mga kababayan. Billionaires gang din ang tawag dito. Billionaire din po ito, mga kababayan. Eto na ha, mga kababayan. Eto na. Basahin ko lang ha. Kasi nasapawan ito sa flood control eh. Eto na. Ito po patungkol po ito sa mga missing sabungero or lost sabungero, mga kababayan. So nakasaad po dito, ayan, Pilipinas Today po ito, mga kababayan. Kinumpirma ni Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Remulla sa kabilang sa mga pinangalanan ang mga itinuro ng whistleblower na si Julie Dundon Patidungan alias Totoy na di umano'y utak sa naturang krimen. Ayon kay Remulla, umalis na ng bansa ang kapatid ng negosyanteng si Atong Ang. Nako po, mga kababayan. Ayon kay Remulla, umalis na ng bansa ang kapatid ng negosyanteng si Atong Ang. Umalis na daw. Dagdag pa ng DOJ chief, kapag nagsimula na ang preliminary investigation, maaaring hilingin ng panel of prosecutors sa korte na maglabas na ng Precautionary Hold Departure Order or PHDO, mariin namang itinanggi ni na Ang Barreto at Istomo ang anumang kaugnayan nila sa kaso. DOJ naglabas na ng lookout order versus Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa. Nako po. Ngayon lang ito, August 29 ng Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO laban kina Charlie Atong Ang, Gretchen Barreto, dating NCRPO Chief Junel Istomo at mahigit 50 iba pang kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naku po, eto na nga, naglalabas na ng Hold Departure Order or Lookout Bulletin Order na hindi makalabas ito. Nako, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, natutuwa naman ako. Natutuwa ako sa administrasyong Marcos na to at sa administrasyong ito kasi makikita mo talaga na kahit mayaman ka, kahit bilyones ang pera mo, hindi ka sinasanto. Walang pera-pera dito, maliban na lang siguro kung kaibigan. Nako po. Ito pabasa ko sa inyo. Ayan po, mula po sa Pilipinas Today. DOJ naglabas na ng lookout order versus Gretchen Barreto, Atong Ang, and 50 pa na iba at kay Istomo. Ma'am Ginger T, mega love shoutout. Kita nyo naman mga kababayan kung naalala ninyo, no? Lumabas yung yung patungkol sa missing sabungero na yan. Tapos may mga nangunguha pa ng mga buto dun sa Taalik. Kinukot-kot. Alam nyo, grabe. Kung hindi pa nangyari at kung hindi pa naging presidente si Marcos, hindi natin ito malalaman. Hindi natin ito malalaman, mga kababayan. Kung hindi si Marcos ang naging presidente ngayon, walang missing sabungero na mauungkat, walang mananagot na mga personalidad, walang mga bilyonaryo na i-hold departure order. Kung hindi pa dahil kay Marcos, hindi natin malalaman na yung mga wasted of money, wasted of funds, yung mga ghost project na bilyones ang halaga, 500 billion. Yan yung mga hinahanap ng mga DDS noon. Saan mo dinala, Marcos, yung 500 billion na flood control project? Putang ina. Kadalasan pala, sa mga nagnakaw ng pondo na yan ay mga kontraktor. Nakasabwat ang mga politiko. Tapos isisi kay Marcos. Lakas ng loob nito mga DDS na to Pagtusukin ko ng pencil pro ng Apple yung mga mata ninyo, at least ito, kahit itusok ko ito sa mata ninyo, mamahalin. Pencil pro. Alam nyo mga DDS hindi sa pagmamayabang, i-flex ko lang. Itong aking Pencil Pro, nagkakahalaga po ito ng 7,000. Mas mahal pa to sa mga cellphone ninyo, mga DDS.
Kaya pag tinusok ko ng Pencil Pro yung mga mata ninyo, mga DDS kayo, mga bobo kayo, mas mahal at okay lang matusok yung mata ninyo kay mahal naman to kaysa tusukin ko ng ballpen yan na halagang 5 piso. Ay, Diyos mio Marimar. Yan, kita ninyo? Naglabas na ng lookout order ang DOJ laban kay Gretchen Barreto, kay Atong Ang at kay Istomo. Naku mga kababayan, ito pa naman si Istomo yung sinasabihan si Patidungan na hindi lang dapat sorry. Hindi daw tatanggapin ni Istomo yung sorry ni alias Tutoy or ni Dundun Patidungan. Andito na naman mga DDS, wala po. Ma'am Ginger T, yung mga DDS kagabi na nahiya. May mga DDS din mayayaman. Nako! Kim Soren Soto, wag kang maniwala, mayayaman yung mga yan. Kita ko nga yung nangunguliti ng alahas doon, kumain doon sa dahig, inubos yung humba. Paano mo ganun ba umasta ang mayaman? Ang lalaki na mga singsing, mga kwintas, tapos buhol-buhol pa sa leeg, kulot ang buhok, pero kung ngumuya, ganon. Tapos nag-aaway pa sa humba. Hindi po ganyan ang mga mayayaman. Ang mga mayayaman, mag-short ka kahit hindi branded. Mag-short ka kahit butas. Kasi di ba? Ang totoong mayaman, hindi piniflex ang kayamanan. Pero yung iba, piniflex nila kasi bakit? Hindi naman sila naghirap yan, ninakaw lang naman nila yan. Kita mo pakita ko sa inyo Sasabihin ninyo sa akin, mga DDS mayaman, pakita ko sa inyo, parang matunayan natin. Mga DDS mayaman naman, may nakita nga ako dito sa post. Saan ba yun? Kita mo yan, nangunguliti ng alahas, kalaki-laki ng mga singsing, Ito, may mga bracelet pa, may kwintas pa kalaki-laki ng pindan, pwede nang bumili ng, isang loting lupa. Pero, kung ngumuya, putang inang yan, walang patawad sa humba. Kita ninyo? Richard, nonsense? Nonsense ka talaga, DDS ka alam mo mga DDS, yan lang ang reaction ninyo. Nonsense yung sinasabi natin. Nonsense yung ating reaction. Kasi nasaktan kayo Alam nyo, truth hurts Ngayon, kung matalino kayo, mga mayayaman kayo, hindi kayo ganyan, nag-aaway kayo sa humba. Saan ka nakakita mayaman sa humba, pinag-awayan yung mga patay gutom. Mayaman to sumba pinag-aawayan. Okay lang sana kung pinag-awayan ninyo dyan mga king crab. Yung punta kayo sa dampa doon sa Pasay. Pumunta kayo doon sa dampa, tignan nyo, kada uwi nyo 20 mil agad. Pumunta kayo sa dampa, tas doon kayo mag-away. At least yung pinag-awayan ninyo, mamahalin. Diyos mio, Marimar, humba. Kahit ako kaya kong bumili halagang 300 pesos. Pwede ako maghumba. Putang inang yan. Basta yun lang mga kababayan. Dito tayo. Sunod, mga kababayan, eto na.